Nakatayo si Elena sa harapan ng korte habang nanginginig ang kanyang mga tuhod. Hindi dahil sa takot, sanay na siya sa takot. Nabuhay siya sa takot sa nakaraang 3 taon. Ang kilabot na nararamdaman niya ngayon ay iba. Ito ang takot na walang nang laban, walang nang itatago, walang nang pagtakas. Nakatitig sa kanya ang hukom na may ngiti sa labi, ngiting puno ng paghamak. Nang pag-aakala na isa lamang siyang ordinaryong banyaga na walang alam, walang karapatang magsalita, walang halaga. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sabihin ng lahat. Pero ang mga salita ay nanatiling nakulong sa kanyang lalamunan. Gaya ng mga taong nakulong sa loob ng 3 taon na hindi niya kayang iligtas. Kung naniniwala kayo sa kabutihan, sa pag-ibig, at sa pagkakataong magsimula muli, mangyaring mag-like, mag-comment, mag-share, at mag-subscribe. Bawat suporta ninyo ay nagbibigay liwanag sa mga kwentong dapat marinig ng mundo. Matagal nang alam ni Elena na ang buhay ay hindi patas. Lumaki siya sa isang maliit na bayan sa Thailand kung saan ang mga babae ay itinuturo na maging mahinhin, masunurin at walang tinig. Ngunit matalino si Elena. Napakalinaw ng kanyang isipan at napakahusay ng kanyang memorya. Sa edad na 9, natutuhan niya magsalita ng Ingles mula sa mga turista. Sa edad na 13, nagbasa siya ng mga lumang libro sa French na natagpuan sa isang bodega. Sa edad na 15, natuto siyang magmandarin mula sa mga negosyanteng Tsino na dumarating sa kanilang palengke. Ngunit ang kakayahang ito, ang kakayahang magsalita ng 10 wika ay naging sumpa niya. Isang araw, dumating sa kanilang bayan ang isang lalaking nag-aalok ng trabaho sa Pilipinas. Maganda ang sahod, sabi niya. Magiging translator ka. Tutulong ka sa mga negosyante. Makakatipid ka para sa iyong pamilya. Si Elena noon ay 22 taon lamang ay naniwala. Kailangan niyang tumulong. Ang kanyang ama ay may sakit. Ang kanyang ina ay matanda na. At ang kanyang mga kapatid ay nag-aaral pa. Ngunit pagdating niya sa Maynila, nawala ang lahat ng pangako. Dinala siya sa isang maliit na bahay sa Libis, kung saan naroo ang mga babaeng tulad niya, mga dayuhan, mga niloko, mga nabiktima. Kinuha ang kanyang pasaporte. Sinabi sa kanya na may utang siya para sa tiket, para sa visa, para sa tirahan. Hindi siya translator, hindi siya manggagawa, siya ay bihag. Ginagamit siya para makipag-usap sa mga kliyente. Mga lalaking mayayaman mula sa iba't ibang bansa, Chinese, Arabic, Russian, Spanish. Dahil marunong siyang magsalita ng kanilang wika, siya ang tulay. Pero hindi lang salita ang ipinapasa niya. Pinapasa rin niya ang mga utos, ang mga kontrata, ang mga katakutan ng mga babaeng gaya niya. Nakikita niya ang luha sa kanilang mga mata habang sinasabing yes, kahit ang ibig sabihin ay no. 3 taon siyang nabuhay sa impyernong iyon. 3 taon na walang kalayaan, walang pag-asa, walang bukas, hanggang sa isang gabi, nagkaroon ng raid. Ang mga pulis ay pumasok, nagwala ang mga tao, nagtakbuhan ang lahat. Si Elena ay tumakas, nagtago sa eskinita. Tumakbo ng tumakbo hanggang sa hindi na niya alam kung nasaan siya. Ngunit nahuli rin siya. Hindi ng sindikato kundi ng mga awtoridad. Inilagay siya sa detention center. Sinabi sa kanya na illegal siyang nananatili sa bansa. Sinabi na kahit biktima siya, dapat siyang i-deport dahil wala siyang tamang papel, walang nakinig, walang nagtanong. Para sa kanila, isa lang siyang numero, isang problema, isang dapat na alisin. At ngayon, nakatayo siya sa korte, narito para harapin ang desisyon ng hukom na tinitingnan siya na parang basura. Matagal nang naghihintay si Elena sa loob ng detention center. 6 na buwan na simula nang mahuli siya. 6 na buwan na nakikita niya ang parehong mukha araw-araw, mga babaeng tulad niya, mga nabigo ng sistema, mga naghihintay ng milagro na hindi darating. May ilang umuwi na, pinilit na lumagda sa mga papel kahit hindi nila naiintindihan. May ilan na nanatili, umaasang may makakatulong. Si Elena ay nanatili. Hindi dahil mayroon siyang abogado, wala siyang pambayad. Hindi dahil may kakampi siya, mag-isa siya. Nanatili siya dahil ayaw niyang bumalik.
Ayaw niyang bumalik sa Thailand na walang halaga, walang napatunayan, walang naligtas. Gusto niyang magsalita, gusto niyang magbigay testigo laban sa mga taong sumira sa kanyang buhay. Ngunit walang nakikinig. Isang umaga, tinawag siya. Mayroon ng hearing, mayroon ng desisyon. Nagmamadali ang lahat dahil marami pang kaso. Hindi mo kailangan ng abogado, sabi ng isang guwardya. Simple lang yan, deportation lang. Pipirmahan mo lang, uuwi ka na. Pero alam ni Elena na hindi iyon simple. Alam niya na kapag umuwi siya ng ganito, walang kaso, walang hustisya, hindi lang siyang talo. Ang lahat ng babaeng naiwan, ang lahat ng naghihintay pa ring maligtas, mawawalan din sila ng pag-asa. Kaya pumayag siya. Pumunta siya sa korte, ngunit nang magsimula ang pagdinig, naramdaman niya kaagad ang lamig ng silid. Ang hukom ay isang matandang lalaki na may puting buhok at mukha ng taong pagod na pagod sa trabaho. Tumingin siya kay Elena ng mabilis lang, parang isang folder na kailangang tapusin. Binasa niya ang kaso, illegal stay, no valid documents, victim of trafficking daw pero walang ebidensya. Do you have a lawyer? Tanong niya sa Ingles. Walang emosyon. Umiling si Elena. Bumuntong hininga ang hukom. Do you understand the charges? Tumango si Elena. Kahit gusto niyang sumigaw na hindi niya nauunawaan kung paano siya naging kriminal sa halip na biktima. Do you have anything to say? Nagsimula siyang magsalita. Mahinang tinig, nag-aalangan, pero puno ng katotohanan. Sinabi niya kung paano siya dinala sa Pilipinas. Sinabi niya kung paano siya ginawang bihag. Sinabi niya kung paano niya nakita ang mga babaeng dumaranas ng mas matindi pang karahasan. Sinabi niya na kailangan niyang magsalita para sa kanila. Pero habang nagsasalita siya, nakita niya ang mukha ng hukom. Walang interes. Walang pakialam. Parang salitang hangin lang ang naririnig nito. At nang matapos siya, ang hukom ay napangiti-ngiting mapang-uyam, ngiting nagsasabing isa ka na namang drama. I've heard this story 100 times. Sabi ng hukom, bahagyang tumatawa. You all say the same thing. Victims daw. Pero bakit kayo nandito ng ilegal? Bakit walang kayong proper documents? Bakit hindi kayo humingi ng tulong noon pa? Naramdaman ni Elena ang pagkulo ng dugo niya. Gusto niyang magsalita, pero tila may pumipigil sa kanya, ang takot. Ang pangamba na baka lalong lumala ang sitwasyon. Ngunit ang hukom ay hindi pa tapos. Tumingin ito sa kanyang assistant, ngumiti, at sinabi sa Tagalog, akala'y hindi niya maiintindihan. Isa na naman, akala nila kapag umiyak, maawa tayo. Puro drama. Puro kasinungalingan, tignan mo, ang ganda-ganda pa, baka nag-enjoy lang yan. Tumawa ang assistant. Tumawa rin ang iba sa loob ng korte, mga taong nakarinig, mga taong sumang-ayon. Pero si Elena nakarinig ng bawat salita at doon, sa sandaling iyon, naramdaman niya ang galit na matagal ng kinikimkim. Hindi na takot, hindi na pangamba. Galit. Galit sa mundo na hindi siya pinaniniwalaan. Galit sa mga taong humahatol ng hindi nakikinig. Galit sa sistemang ginawa siyang walang halaga. Huminga siya ng malalim, tumayo ng tuwid. Tinitigan niya ang hukom ng diretso sa mata. At nagsalita siya sa Tagalog, malinaw, malakas, walang pag-aalinlan. Marunong akong magsalita ng 10 wika. Tumigil ang lahat. Ang hukom, na noon ay nakangiti pa, bigla napatigil. Ang assistant tumahimik. Ang mga tao sa likuran nagsimulang magbulungan. Ang mga salitang inakala nilang hindi naunawaan, narinig pala at nauunawaan ni Elena. Nagpatuloy si Elena, boses na puno ng kontrol ngunit sa ilalim ay kumukulo ang emosyon. Narinig ko po ang sinabi ninyo, narinig ko ang tawa ninyo. Sinabi ninyo na puro drama lang ako, na baka nag-enjoy lang ako. Sinabi ninyo na puro kasinungalingan ng mga biktima. Namutla ang hukom. Hindi siya makasagot. Hindi siya makagalaw. Marunong ako ng Thai, ng Ingles, ng French, ng Mandarin, ng Arabic, ng Russian, ng Spanish, ng Japanese, ng Korean. At oo, marunong din ako ng Tagalog.
Ginagamit ko ang mga wikang ito hindi para sa sarili ko, kundi dahil wala akong pagpipilian. Ginagamit ko to para mabuhay, para protektahan ang aking sarili, para intindihin ang mundong patuloy na humahatol sa akin. Huminga siya, luha na sa mga mata, ngunit hindi ito humapatak. Ayaw niyang ipakita na siya ay nasasaktan. Gusto niyang ipakita na siya ay malakas. 3 taon akong nabuhay sa impyerno. 3 taon akong nakakita ng mga babaeng pinipili at sinasaktan, winawasak. Ginawa nila akong tulay dahil marunong ako ng wika. Pero ang totoo, ginawa nila akong kasabwat kahit labag sa kalooban ko. Nakita ko ang luha ng mga kapatid kong babae habang sinasabi nila ang oo na ibig sabihin ay hindi. Narinig ko ang kanilang mga sigaw na walang nakakaintindi at ngayon nandito ako, humaharap sa inyo, umaasa na makakakita ng hustisya. Pero sa halip, ano ang narinig ko? Tawa, pag-uyam, paghuhukom ng hindi nakikinig. Ang korte ay lubos na natahimik, walang kumilos, walang nagsalita. Lahat ay nakatingin kay Elena at sa pagkakataong iyon, hindi na siya isang numero, hindi na siya isang folder. Siya ay isang taong may kwento, may sakit, may karapatang marinig. Tumingin siya sa hukom at sa Tagalog, mahinahon ngunit matapang, sinabi niya, "Hindi ko po kayo hihingi ng awa. Hindi ko po kayo pipilitin na maniwala sa akin. Pero hinihiling ko lang na pakinggan ninyo ako hindi bilang dayuhan, hindi bilang numero, kundi bilang tao na dumaranas ng sakit na hindi ninyo kailanman maiintindihan." At sa pagkakataong iyon, nakita niya ang pagbabago sa mukha ng hukom. Hindi na ngiti, hindi na pag-uyam. Kahihiyan, gulat, at kalaunan, katahimikan na puno ng realisasyon. Bumalik si Elena sa kanyang upuan, kamay na nakatiklop, ulo na nakayuko. Hinihintay pa siya. Kahit alam niyang wala na siyang inaasahan pang milagro, ginawa niya ang kaya niya, nagsalita siya. At kahit ano pang mangyari, hindi na siya yung taong tahimik na sumusunod. Ang hukom ay matagal na hindi nagsalita. Nakatingin lang ito sa papel sa harap nito, namumutla, nanginginig ang mga kamay. Alam niyang narinig ng lahat ang sinabi niya. Alam niyang mali siya. Alam niyang humatol siya ng walang kalooban na makinig. Kalaunan, nagsalita ring ito ngunit iba na ang tono. Walang yabang. Walang ngiti. Puno ng bigat. This hearing is adjourned. I need more time to review this case. Iyon lang. Walang paliwanag. Walang hiling ng tawad. Ngunit para kay Elena, iyon ay sapat na. Ibig sabihin, narinig siya. Ibig sabihin, may pagkakataon pa. Kinabukasan, bumalik si Elena sa detention center. Pero may kakaiba. May bumisita. Isang abogado mula sa isang samahang di pampamahalaang na tumutulong sa mga biktima ng human trafficking. Nabalitaan nila ang nangyari sa korte. Nabalitaan nila na may babaeng nagsalita ng walang takot. Na hinarap ang hukom gamit ang wikang inakala nitong hindi niya nauunawaan. "We want to help you," sabi ng abogado. Isang babaeng may mabait na mukha at mata na puno ng determinasyon. "We've been trying to build cases against the syndicate you were part of. But we need someone who can testify, someone who was inside, someone who knows the operation, someone who can speak the languages of the victims and the perpetrators." Tumingin si Elena sa kanya, hindi makapaniwala. "Tutulungan niyo ako." Tumango ang abogado. "We'll help you, but we also need you to help us and help the others who are still trapped." At doon, unti-unti, bumalik ang pag-asa ni Elena. Sa mga sumunod na linggo, nagtrabaho sila ng husto. Ikinuwento ni Elena ang lahat, mga pangalan, mga lokasyon, mga operasyon. Ginamit niya ang kanyang kaalaman sa iba't ibang wika para magbigay ng detalye tungkol sa mga kliyente, sa mga middleman, sa mga taong tumatakbo ng sindikato. Ang bawat salitang kanyang ibinigay ay naging ebidensya, naging sandata, laban sa mga taong sumira sa kanyang buhay at sa buhay ng iba. At habang ginagawa niya ito, nagsimula rin siyang gumaling. Hindi sa katawan, malusog naman siya physically, pero sa loob, sa puso, sa isipan, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa,
Naramdaman niyang may halaga ang kanyang buhay. Isang araw, tinawag siyang muli sa korte, pero ngayong beses, iba na. May abogado na siya, may suporta na siya, at higit sa lahat, may boses na siya. Ang hukom ay pareho pa rin ng matandang lalaki na noon ay nang uyam sa kanya. Pero ngayon, iba na ang tingin nito, hindi na mapang-api. Mayroon ng respeto, kahit hindi yun direktang sinabi. Binasa ng hukom ang updated case. Ang kaso ni Elena ay hindi na simple deportation. Kinikilala na siya bilang biktima ng human trafficking. Ang kanyang visa status ay i-review. At higit sa lahat, ang kanyang testigo ay magiging susi sa paghuli sa mga may sala. Miss Elena, sabi ng hukom sa Ingles, ngunit may kasamang paggalang sa tono. I owe you an apology. Napatigil si Elena. Hindi niya inasahan iyon. Nagpatuloy ang hukom, tumingin sa kanya ng diretso. I judged you without listening. I let my biases cloud my judgment. And I failed to see you as a human being who deserved to be heard. For that, I am deeply sorry. Napaluha si Elena, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa tuwa, sa ginhawa, sa katotohanan sa wakas, narinig siya. Sa wakas, nakita siya. Tumango siya, hindi makasalita, pero ang luha ay sapat na. Ang hukom ay nag-utos na manatili si Elena sa bansa habang tumatakbo ang kaso. Binigyan siya ng temporary residency permit. Binigyan siya ng proteksyon at pinangako na ang mga aong gumawa sa kanya ng masama ay haharapin ang hustisya. Lumabas si Elena mula sa korte ng araw na iyon. Nararamdaman ang init ng araw sa kanyang mukha. Matagal na niyang hindi naramdaman iyon ang pakiramdam ng kalayaan, ng pag-asa, ng bukas. Sa mga buwan na sumunod, nagtrabaho si Elena kasama ang samahang di pampamahalaang. Tinulungan niya ang iba pang biktima na magsalita, na magbigay testigo, na manumbalik ng kanilang buhay. Ginamit niya ang kanyang kakayahang magsalita ng 10 wika. Ngunit ngayong beses, hindi na ito sumpa. Ito ay biyaya. Ito ay sandata laban sa kasamaan. Ito ay tulay tungo sa pag-asa. At isang araw, tumanggap siya ng sulat mula sa Thailand, mula sa kanyang pamilya. Sinabi nila na namimiss nila siya, na proud sila sa kanya, na hinihintay nila siyang umuwi ngunit umuwi bilang bayani, hindi bilang biktima. Ngumiti si Elena habang binabasa ang liham. Alam niyang matagal pa bago siya makauwi. Mayroon pang kaso, mayroon pang mga taong dapat tulungan. Pero alam din niyang darating ang araw na iyon at sa araw na iyon, uuwi siya na nakatayo ng tuwid. May ulo na nakataas at may boses na hindi na kailanman mapapahina. Dahil sa si Elena, ang babaeng nagsasalita ng 10 wika, ang babaeng tinawanan ng hukom, ang babaeng nanalig, lumaban, at sa huli. Nanalo hindi lang para sa sarili, kundi para sa lahat ng mga babaeng gaya niya na nananatiling tahimik, nananatiling takot, ngunit naghihintay ng pagkakataong magsalita at ang pagkakataong iyon ay darating. Darating ito dahil may mga taong tulad ni Elena handang lumaban, handang magsalita, handang ipakita sa mundo na ang tinig ng isang babae kahit dayuhan, kahit walang kapangyarihan, kahit mag-isa ay maaaring magbago ng lahat.